Hi, good day once again. This is Coach Sam. Atin pong pag-usapan ngayon kung paano na po i-navigate. This will be the final presentation dito po sa site na to. So, assuming na naka-download na po kayo ng XNES MetaTrader 4 sa inyo pong laptop and desktop. So, sa first video po natin, I hope na nakita po ninyo kung paano po natin na-fix itong template po natin, gaya po nito. So, ang first po, paano ba natin tingnan yung mga currency na pwede natin i-trade? So, punta po kayo dito sa view. Ito po. Yan, zoom natin para makita ninyo sa view. And then click dito kayo sa Market Watch. So kung makikita po ninyo, marami po ang mga currency na andiyan. Kung wala po sa inyo, i-right click lang po natin dito sa side na to and then show all. Click the show all. Lalabas po ang lahat ng mga currency na available po sa inyong desktop or laptop na pwede po ninyo i-trade. Just for in case, kung hindi pa rin, wala dito ang hinahanap po ninyo, right click and then dito tayo sa tinatawag natin na symbols. Then sa symbols po, hanapin po ninyo rito ang inyo pong gusto na i-trade, no? Kung wala po rito sa tinatawag natin na chart natin. So pagkatapos po i-close yan and then hanapin po niyo rito, mag-appear lang po ang inyo pong hinahanap first doon po sa symbols. And then next naman is pag open natin sa chart, let me assuming gusto niyo mag-trade dito kay Euro USD, i-click lang po ninyo ang chart ni Euro USD and then right click ang mouse po natin and then chart window. Ito po ang lalabas. Hindi po naayos pa, pero gawin natin since nakagawa na tayo ng template. Right click yung chart yan and then punta kayo sa template. Kung hindi pa po kayo naka-watch sa first video natin sa kung paano po i-navigate ang desktop, kindly backward and please watch kasi connected po ang video na to sa video na yon, no? Connected po by the way ang video na to again sa first na nagawa natin na video, no? So dito tayo sa template. And then pagkatapos po is yan. Pagkatapos na maklik natin yung template, ito pong lalabas. Bali, ang purpose po noon, hindi nyo na po i-manual na ayusin isa-isa ang candle at saka ang kulay. Okay? So, right click natin. Mayroon pong zoom in kung gusto nyo lakihan. And then mayroon din pong zoom out. Yan. So, yan na. And then next is paano po maglagay ng indicators. So, paano po maglagay ng indicators? Ito po yung ating pag-usapan ulit, no? So, dito tayo sa insert and then dito may nakalagay na indicators. Kung ano po yung gusto ninyo, gusto nyo ng trend, mayroon pong Bollinger Band, mayroon moving average, ayan, and then we have Ichimoku. Let me try ang itong Relative Strength Index, RSI. So, i-click lang po natin and then pagkatapos i-fix lang po ninyo ang gusto ninyo na period. Example, try natin period 14 and then color is levels, ayan, 30 and then 70. Ang color po niyan, pwede po ninyo i-change silver and then so on. And then, i-try natin So, pagkatapos po, lalabas po ang RSI rito sa baba.
pag-aralan niyo na lang po sa YouTube kung paano po gamitin ang RSI. Okay? So, andiyan po lahat sa YouTube. Now, ang next naman, pag-usapan natin paano po gumawa ng trend line. Trend line, ito po yun. Click lang po natin itong line na to. And then, trend line is gamit po sa pag-determine ng trend. Either higher high or lower lows. Gagawa tayo. Example i-drag lang natin ang trend line diyan. So kung gusto ninyo na matutunan ang strategy about trend line, punta lang po kayo sa YouTube. Andoon po marami pong nag-discuss about trend line. Ang purpose natin ngayon is pag-navigate lang po sa MetaTrader 4 dito po sa laptop and desktop natin. And then next is, lagyan natin ng trend line sa taas. Ito. Okay. I-drag lang po, just drag and drag. So, yan na. Okay, ang cursor po niyo dapat naka-point talaga sa trend line. Then, right click. Pagkatapos na ma-right click po ninyo, ang next po diyan, mayroon pong nakalagay delete. Okay? Ayan. And then, kung gusto naman po ninyo na i-change ang time frame, andito lang po 15 minutes, andiyan po 30 minutes, 1 hour, 4 hour, just click this one. So, again, na-discuss ko na po ito na kung gamitin po natin ang each one, every candle po, gaya po nito, equivalent po nito is 1 hour time frame. Mag-change ng another candle. And then, ang time span niyan po is 1 hour time frame. So, again, dito po sa time frame, sa taas, kung i-click niyo ang each one, balikan ko po, every candle equivalent to 1 hour time span, and then mag-change ng another candle, this is 1 hour, and then so on and so forth. And then pag-execute naman sa order natin, dito lang po kayo, andiyan po, click lang po ninyo, and then do not forget to change the lot size 0.01. Yan, makikita ninyo, or either 0.02, depende na po sa risk po ninyo na i-trade sa inyo pong kapital. So again, before trading, dapat i-change po ninyo ang lot size. Do not forget lot size para po either high risk or medium risk. And then mayroong nakalagay diyan, sell or buy. So kung ano pong gusto ninyo, sell or buy, click lang po ninyo ito, no? And then pagkatapos po is ganito po gawin natin. Dito po sa baba, wala po kayong nakita. I-click lang po ninyo ito. Yan. Ilalim po sa chart. Mayroon diyang lalabas dito sa baba. So, ang gawin natin is ganito. I-drag lang po natin to para lalaki konti. Okay. Drag natin. So, pagkatapos po ninyo maklik ang icon na to, mayroon pong lalabas na dito sa baba. Mayroong trade, and then mayroong exposure, and then dito din naman sa account history. Sa trade, bali, kung ano pong ginawa ninyo rito, either nag-buy or nag-sell kayo, mag-appear po dito sa trade yan. Okay, dito po. And then, pag-close ng order ninyo, dito po, once mayroon na po kayong execute, mayroong X po diyan, i-click lang po natin, and then mag-close po sa yung order po ninyo, no? So then dito naman sa account history, ito po account history, ang purpose po niyan, makikita po ninyo ang inyong trade, lahat ng close trade po natin, makikita po ninyo dito yan, lahat na. So paggamit ng pending order, pag-usapan natin. So, buy stop, sell stop, buy limit, sell limit. Ito lang po ang gawin natin, no? Just right click on this area here,
mayroon po nakalagay sell limit trading. So pwede po ninyo ito click ang trading. So yan, pwede po kayo sell limit, and then pwede i-drag po ito. I-drag. Pag-aralan nyo na lang po sa YouTube ang gamit ng buy stop. Anong purpose ng buy stop, sell stop, buy limit, sell limit. So kung gusto niyo naman na buy stop, yan po. And then sa baba ay doon ang tinatawag natin na yan, buy limit at saka sell stop. So kindly watch the video sa YouTube. Ano po ang purpose ng bakit mag-buy limit po tayo? Bakit mag-sell stop po tayo? So, yun. So, yun po kung paano po natin i-navigate yung atin pong tawag nito, Distop MetaTrader 4 na XNES. If you want to know more on Forex trading, follow for more.